Okay. So, ang next task naman natin for this day po is continuation lang din po ng ating modify tools. Which is, kung titingnan natin dito ay how to use yung offset. Yan. How to use yung fillet and then how to use the chamfer. So, yung mga commands na yan, yun naman yung ating pagtutuunan ng pansin ngayong araw. So, since they are modified tools, then therefore, it is very essential that we have first drawn yung ating mga objects or shapes na gagawin. So, like, for this time, let us use yung rectangle command natin. Ayan. Confirm check, then set natin yung ating dimensions. Rectangle natin, for example, ay 300 mm. Then, yung width ng rectangle natin ay sabihin natin mga 200 mm. So, for example, this is our object. Then, last time, no, we also have discussed the different kinds of modified tools na commonly used din naman. No? So, we are going to use yung ating copy command or clone command. So, yan. First thing is to select the object, then go to the three dots here at the upper right corner. Then, click copy. Then, nakalagay dito sa ating instruction, specify base point. So, we are going to select this one. Ayan. Need na mag-appear po yung ganyang green na box na may cross sa gitna. So, for us to be able to say na ito na po talaga yung pinaka-base niya o yung gilid. Then, move tayo. Ayan. Gawin natin 500 po yung layo niya sa isa't isa. Next, yung isa naman natin, 1,000 ang layo. Tapos, ito naman, 500 pa rin ang layo. Then, next natin ay, ito naman, 1,000 ang layo. So, all in all, we already have 5 equal sizes rectangle po. First thing first, I'd like you to use itong pinakauna natin na box o pinakauna natin na rectangle. So, since it is a modified tool, then therefore, sabi ko nga sa inyo, kailangan po meron tayong mga shapes muna or drawing na naka-ready. So, click tayo dito since modified tool po yung ating kailangan. Click natin yung pen tool, then hanapin natin si fillet muna, offset rather. So, when we say offset, no, balikan natin yung tool. Let us try kung maglalabas siya ng kanyang walang lumalabas na kahit ano po. Hindi naglalagay ng description. But for us to be able to understand ano po yung offset na yan, pag sinabi nating offset, gumagawa tayo ng isa pang copy ng bagay na yan with a certain distance. Ibig sabihin, exact copy pero malayo dun. May pagitan sila. Exact copy na ganun yung shape pero yung size nag-iiba kasi merong layo. So for example, ito po. Lagyan natin ng offset na 50. Yan, okay. Tapos, upon setting yung ating offset as 50, automatically, ito na po yung lilitaw na instruction. Select object to offset. So, ito po yung gagamitin natin. Tandaan po, kapag nagse-select tayo, kailangan lilitaw po na ganito yung object natin. I-hold natin siya. Hindi po pwedeng bitaw kagad. Select lang, tapos bitaw kagad. Hold muna, kailangan po makita natin na nagkaroon ng putol-putol na linya yung ating object. Then, release. Pagkatapos po niyan, magbabago yung command natin. Nakalagay na po ay specify point on side to offset. For example, I wanted to offset inside. Ayan po. So, that is 50 millimeter inside na naka-offset. So, natanggal po yung ating napalitan na naman. Back to the first step, select object to offset. Click natin to. Pili tayo doon. Yan, select object to offset or pwede na naman tayong mag-back po. So, pili na naman tayo dito. Halimbawa, offset doon. Until such time na nabuo mo na yung pinaka-object mo, ayan, offset siya. Again, same sizes.
same shape, different sizes, pero yung pagitan niya with each other is the same. So, yun yung sinasabi po natin sa offset. Example yan, pagitan itong box na to, tas itong box na to, 50 po yun. So, yun yung sinasabi natin, yung tinaip natin na offset distance kanina. That refers to the offset distance, yung pagitan nila. Next. Let us try to create a line inside this one. Ayan. Bawa yan. Then, connect here. Tapos, we wanted to offset. Ito po yung mga pwede nating gawin dyan. Offset tayo ng 30 rather. Okay. Tapos, offset ko. See? Yan po yung offset natin. Diba? Pare-parehas pa rin yung layo niya. Pero at the same time, pero yung shape, syempre, kung gaano kahaba yung object mo, ganun pa rin. Tapos, if you wanted to erase that one, pwede kang gumamit ng, release lang natin yan ha, pwede kang gumamit ng trim. Yan po. Yung mga lumagpas lang, pwede mong i-trim. Ayan na, during trimming po or anything, pwede nating i-zoom in, zoom out yung ating drawing area for us to be able to utilize or to maximize yung functioning po ng ating CAD. Ayan, sampulan pa natin. Bitan natin ng hanggang sa gitna lang. Check. Tapos, guhitan natin ng isa pang line. Hanggang sa gitna. Tapos, offset ako. 50 din. 30 din, rather. So, ito yung i-offset ko. 1, 2, 3, 4. Hindi, okay na to. Ayan. Tapos, trim lang natin yung mga lumagpas. See, so, while you are doing this, no, mas marirealize mo na mas madali pa lang mag-drawing once you know yung different tools na kailangan gamitin. Like this, ito lang naman yung kailangan kong lagyan ng talaga, o ng guhit. So, ganun. We already have our object here. So, for example, gusto kong i-erase to, i-erase din. Yan. The problem with erasing po or trimming is paisa-isa pagka talaga. May time na paisa-isa ka mag-trim. Ayan po. But then, you already created yung object mo. So, that's it. That's offset for you. Kung may application po yan by next time, tuturo ko sa inyo yung pinaka-application niya once we created or we started creating floor plans. Next, we have here another box. Then, we are going to use ito namang ating fillet. So, pag sinabing fillet po, we are going to turn yung corner nito as a rounded shape. So, by default, halimbawa, ayan na, cancel ko lang. Yan. By default, ayan, pag ito yung fillet natin modify tools po, tapos fillet. By default, ito yung pinaka niya. Select first line or we have options here. No, pwede pong polyline, pwede tayong mag-radius, pwede tayong mag-trim, pwede tayong mag-multiple. So, when we say trim, magpuputol lang tayo. Magtatanggal tayo, magbubura tayo. But, I would like you to use yung radius po. Ito yung pinaka-commonly used talaga dyan. Radius. So, sa radius, nakalagay dyan, specify radius value. We can change that one. So, for example, I wanted to change it to 100. Ayan po.
Proceed na tayo dito. Specify first line. So again, hold natin siya. Specify nyo lang nasaan yung first line na gusto niyo. Yun, yung side na yun. Once again, kailangan po makita natin na naging putol-putol yung linya bago natin i-release. Once release, ito po yung lilitaw. Yan. Specify, select second line. Ito yung second line natin. Then, release. See? Ito po yung itsura ng ating fillet. Pinilit natin siya. Ni-rounded natin yung edge niya. Okay, ulitan natin. Sample na naman po ng fillet. This time, babaguhin natin yung radius niya. Yan. From 100, gagawin natin 30. Tapos, itong side naman na ito, yung ipipilit natin. First side, ayan po. Second line. Yun, medyo rounded na yung shape. Then, finally, pilit natin. Tapos again, change natin to back to 100. First line, second line. Okay. So, we have here our object na po. Then once again, this is still a polyline object. So, one entity pa rin siya. Pag sinelect natin, it is still one object pa rin. So, one entity pa rin. Okay, next. Ano natin yan? Offset natin yung object natin. For example, I wanted to offset it by 30. Okay, sige, 30. Select the object, offset, paloob. Select the object, offset, palabas. Di ba? Until such time na wala ka nang medyo offset talaga, yun. Tumabingi na siya kasi nga hindi na ma-offset. Try nating i-regen. Yun na. Hindi na niya ma-offset yung rounded part ko. So, pwede na nating burahin tong nasa gitna. So, yan. That is that is how we are going to use or utilize yung ating offset command and yung ating fillet command. Then, the last command that we have is yung chamfer po. So, actually, chamfer and then fillet is just almost the same. The differences between the two is yung shape niya. Kung sa fillet natin, nira-rounded natin yung edge po, o yung corner ng object, no? Sa fillet po yun, nagiging rounded yung corner ng ating object. Sa chamfer naman po, natatapyas, napuputol yung corner ng ating object. So, sample, yan po. Again, balikan natin. Go to chamfer, then, ito po yung magiging command line natin. Select first line, or we can also click these 3 dots for the different options. This time naman, nakalagay dyan, polyline, distance, angle, tree, method, and then multiple. But then, we are going to use yung distance lang po. Yan. When we talk of the distance, yun lang naman yung magiging pagitan po mula dun sa pagpuputulan. No, yung kabilaang dulo. So, try nating mag-insert dito ng 50. Tapos, enter. Tapos, dito ay 50 din. Enter. Tapos, ito po yung select natin. Yan, select first line. Click. Tapos, pagka-release mo, ayan, select second line. Ito po, click. See? Naputol. That's how we are going to create yung ating object niyan. Tapos, select natin, it is still a polyline. One object pa rin po siya. Naputulan siya, natapyasan, pero one object pa rin siya. So, again, chamfer tayo. Baguhan po natin, distance. Instead na 50, gawin nating 50 yung kabila. Ayan. Tapos, the other one, wait, ulitan natin. 50 yung kabila. The other one is 20. So, select natin to, then select po natin dito. Okay. So, yan po yung ating magiging itsura.